Hi everyone! Welcome po muli sa ating kusina. For today's video ay gagawa tayo ng masarap at napakadaling gawin na cake. Napakasimple lang ng cake na ito guys, pero napakasarap at napaka-fluffy niya. Ayan, napakakonti lang din ang sangkap nito guys at sobrang dali lang din yung gawin. Kaya tara, umpisahan na po natin. Ang una natin gagawin ay iinitin muna natin yung ating oil or yung ating mantika. Nilagay ko lang siya sa microwave ng 1 minute. Pwede nyo rin po siyang ilagay sa stove ng 1 minute din sa mahinang apoy lang. Then nilagay ko na pala yung ating milk. Ilagay na rin natin yung ating cake flour. Sasalain lang natin ito para maiwasan po natin yung mga buo-buong flour dito sa ating liquid. Pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour, 1 cup. Then mag-add lang kayo ng 2 tablespoon na cornstarch kung wala po kayong cake flour. Hahaluin lang natin ito hanggang sa wala na tayong makikitang lumps or wala na tayong nakikitang dry flour dito sa gilid ng ating mixing bowl. Then ilagay na natin yung ating egg yolks. Ayan, bali 3 beses ko siyang nilagay dito sa ating bowl. Isunod na rin natin yung ating vanilla. Hahatiin lang natin ngayon yung ating butter mixture sa dalawa. Yung isa para sa chocolate flavor, yung isa naman para sa vanilla. Isif lang din natin ngayon yung ating cocoa powder dito sa ating isang bowl. Kung ayaw nyo naman po ng cocoa powder or ng chocolate flavor, pwede namang skip nyo itong part na ito guys. Kung gusto nyo plain lang siya na wala siyang cocoa powder, ayan, huwag nyo na siya lagyan ng cocoa powder. Diretso nyo na siyang i-mix dun sa inyong meringue. Ito na yung dalawang flavor natin, yung ating chocolate at saka yung ating vanilla. Ayun, set aside lang muna natin ito. Then, ibit naman natin ngayon yung ating meringue. Pwede kayong gumamit dito guys ng cream of tartar or white vinegar. Kung wala namang white vinegar, pwede kayong gumamit ng lemon juice. Ayan, same amount lang po. Then, nilagay ko na rin pala yung ating salt. Ibit lang natin ito hanggang sa mag-foamy na siya or makikita nyo na yung mga malalaking bubbles. Ayan, pagka nakikita nyo na yan guys, pwede nyo nang i-add yung inyong sugar pa konti-konti. At kapag nalagay na natin lahat ng ating sugar, i-adjust lang natin yung speed natin sa high, then continue lang natin yung pag-beat natin hanggang sa magiging stiff. Hindi naman siya totally stiff peaks guys, basta papakita ko sa inyo yung tamang consistency na hinahanap natin. Ayan, kapag inangat nyo yung inyong beater, ayan, nagbe-bend yung dulo niya. Ayan, yun lang yung hinahanap natin guys, kasi kapag stiff naman yung hinahanap natin, tayong-tayo siya, yun yung stiff peaks na tinatawag. Ayan, papunta lang siya dun sa stiff peaks guys, pero hindi siya totally na stiff. Then ngayon, hahatiin lang natin yung ating meringue para doon sa ating dalawang flavor na cake. Dito guys, kailangan makuha natin yung tamang consistency ng ating meringue dito kasi hindi tayo gagamit ng baking powder para pangpaalsa ng ating cake. Yung meringue, yun yung magpapaalsa at magpapa-fluffy ng ating cake dito. So kaya kailangan ma-perfect natin yung paggawa natin ng meringue para hindi po pumalpak yung ating cake. Sa paghalo naman po, kailangan po dahan-dahan lang din kasi hindi po ganun ka-stiff yung meringue natin. So, ibig sabihin madali po siyang ma-deflate kapag bibilisan natin yung pag-mix natin. Para naman sa size ng pan natin, gumamit ako dito ng 7x11. Then, naglagay lang ako ng baking paper sa baba at saka sa gilid ng ating baking pan. Then, nilagay ko na yung ating chocolate mixture. Then, sunod na rin natin yung ating vanilla sa ibabaw. Gumamit lang ako dito ng barbecue stick para i-swirl yung gilid ng ating cake para magkaroon lang siya ng design. Pero ito naman ay optional lang. Pwede namang wag nyo nang gawin ito. Then naglagay lang ako dito ng chocolate chips sa ibabaw. Ayan, ito yung ginamit kong brand.
steam bake pala yung gagawin natin dito guys, kaya kailangan natin ng mas malaking baking pan. Lalagyan natin siya ng hot water or mainit na tubig. Steam bake lang natin siya ng 1 hour and 20 minutes. Depende po sa inyong oven or depende po dun sa baking pan na gagamitin nyo. Low temperature lang dapat yung oven natin dito. 150 degrees Celsius lang ginamit ko dito guys. Ito na yung cake natin. Tatanggalin natin siya agad dito sa kanyang baking pan guys. Aalisin natin siya. Tsaka natin siya palamigin dito sa ating cooling rack. Napakalambot ng ating cake. Ayan, nakikita nyo ba guys, nag-jiggle siya. Ayan, pwede nating iserve ito habang medyo maligam-gam or warm yung ating cake. Pwede ito sa mainit na kape or sa tea. Ayan, kung tamang crave lang ng cake yung hinahanap nyo guys, at simpleng cake lang yung gusto nyo, ayan, pwede nyo itong itry guys. Napaka fluffy at napakasarap ng cake na ito kahit simple lang siya. Ayan, sana nagustuhan nyo itong recipe ngayon na i-share ko sa inyo. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.